Hello mga Mars! Sa dami nga na nagtatanong sa akin kung paano ko daw niluluto itong aking paninda na puto pao, kaya gumawa ulit ako ng video para mapanood ng aking mga followers. At eto ngayong sample ng ating naluto na puto pao. At dito rin ay mapapanood ninyo kung paano ko naman ginawa itong aking palaman sa puto pao na pork asado. At kapag natutunan mo ang paggawa ng puto pao, ay naku mga Mars, pwede ka nang kumita. Walang labis at walang kulang. Ito yung paraan ko kung paano ko gawin yung aking paninda na puto pao. At uunahin kong lutuin itong palaman na pang toppings para sa puto pao. Ito yung pork asado. Nang mainit na yung mantika sa kawali ay nagisa lamang ako ng sibuyas at ng bawang hanggang sa mag golden brown at ilalagay ko na itong 1 kilo ng pork giniling. Nang mailagay na sa kawali ay gisahin mo lang ito ng mabuti. At maglalagay lang ako dito ng toyo at ng suka. Medyo dinamihan ko yung lagay ko ng toyo para maganda yung kulay ng asado. Naglagay lang ako ng dahon ng laurel, tatakpan ko hanggang sa kumulo at dito ay pwede nang haluin. Kaya ako naglagay ng suka ay para hindi madaling mapanis itong palaman ng aking puto pao. Pagkahalo ay maglalagay na ako ng kaunting asin at ng powdered seasoning at ng 1/2 cup ng brown sugar. Pagkalagay ng mga pampalasa ay hahaluin ko lang ito at maglalagay pa ako ng pangkulay na atswete para mas maganda talaga yung kulay ng aking palaman na asado. At sa part na ito ay maglalagay na ako ng pampalapot. Ito yung cornstarch na tinunaw sa kaunting tubig. Yung pinakalasa po ng aking pork asado ay sakto lang yung kanyang timpla sa alat. At malalasahan mo rin yung tamis dito dahil naglagay ako ng brown sugar. Pagkalagay ng pampalapot ay hahaluin mo lang ito ng mabuti hanggang sa maging ganito na yung palaman mo. Ang ginagawa ko mga Mars kapag naluto ko na itong pork asado ay palalamigin ko lang ito at ilalagay sa isang lalagyan. Pagkatapos ilalagay ko sa ref bago ko gamitin. At dito nga ay nagtunaw na ako ng butter para sa gagamitin ko naman sa puto. Naglagay ako ng tubig para hindi masunog yung butter. At ito yung 1 kilo ng harina na all-purpose flour. At maglalagay ako dito ng 3 cups ng puting asukal. Huwag po ninyong punuin ang panakal. At 1/2 teaspoon ng asin. At dahil 1 kilo yung harina na ginamit natin dito, kaya maglalagay naman ako ng 1/2 cup ng baking powder. Napakahalaga po na dapat yung lagayan ng baking powder ay walang singaw para napipreserve yung pinaka-power o agimat ng baking powder para mapaalsa yung puto. Isang dahilan din po yun kung bakit hindi umaalsa ang puto kapag nakasingaw ang baking powder. At dito ay nilagay ko na yung tinunaw na butter. At gagamit lang ako rito ng 2 piraso ng medium size ng itlog. At sa tubig naman ay 1 litro muna yung gagamitin ko dito. Dapat po alalay sa paglalagay ng tubig. At maglalagay din ako rito ng 1 malaking lata ng evaporated milk o malabnaw na gatas. 1 kutsara ng vanilla flavor at maglalagay pa ako rito ng 2 kutsara ng cooking oil. At umpisahan na ang paghahalo gamit itong wire whisk. Sa paghahalo naman dapat ay moderate lang, wag sosobrahan sa paghahalo kasi isang dahilan din po yun kaya hindi naaalsa ang puto. Pwede rin po kayong gumamit ng mixer para mas mabilis. At mapapansin nyo dito na medyo malapot pa itong mixture ng puto kaya maglalagay pa ulit ako ng kalahating litro ng tubig. Nakita nyo mga Mars, hindi ko inubos yung 1 puno ng litro. Kalahati lang yung kinuha ko. At haluin lang sa kalmadong paraan, char. Sa paghahalo, dapat ay walang pamumuo ng harina. Hanggang sa ilalim, dapat walang nakadikit na harina para maganda yung magawa nating puto. At pagmasdan nyong mabuti mga Mars, yung ganitong consistency ng mixture ng puto ay pwede na. Para mawala lang yung parang bubbles niya sa ibabaw, ay kailangan mo siyang i-rest ng 10 to 15 minutes. At eto na yung magiging itsura niya pagkatapos niyang i-rest ng 10 to 15 minutes. Mahalaga na ganito kaganda yung mixture ng puto para makinis ang ating puto. At ang sukat ng molder ko para sa puto pao ay yung XL. Malaki ang sukat ng puto pao lalo na kapag pinuno mo yung molder. At dito ay maglalagay na tayo ng pork asado na toppings ng puto
puto pau. Ang sabi ko nga sa inyo na pagkatapos kong palamigin yung pork asado ay nilalagay ko sa rep para hindi malabsa o malambot kapag nilalagay mo siya sa ibabaw ng mixture ng puto. Nasa inyo na po yun kung paano nyo ilalagay yung palaman. Kung gusto nyo sa ilalim, yung akin kasi ay sa ibabaw. Nang malagyan na lahat ng palaman ay maglalagay na ako rito ng itlog maalat. Pwede rin kayong maglagay ng keso kung gusto nyo. At mabanggit ko rin sa inyo mga Mars na yung 1 kilo ng harina na ginawa natin dito sa puto ay nakakagawa ng 50 pieces na puto pau o XL size ng molder. At ang bentahan ko naman dito sa aming tindahan sa bawat isa ng puto pau ay 10 piso. At inumpisahan ko na ang paglalagay sa steamer. Yung bawat bilog ng ganitong steamer ay naglalaman ng 19 pieces ng molder. At ang sukat naman ng steamer ko ay 55 cm. At para maganda ang kalabasan ng puto at mabilis itong maluto, ay 1 layer lang po ang nilalagay ko sa bawat salangan ng steamer. At makikita ninyo na 2 steamer yung gamit ko at kailangan ay bago maisalang itong mga puto, dapat ay kumukulo yung tubig. Mahalaga na dapat yung pinaka-cover o takip ng steamer ay merong cover na tela para hindi mabasa ang puto. At dahil kumukulo na yung tubig ng steamer, ay ilalagay ko na itong mga layer sa 2 salangan na merong kumukulong tubig. At sa oras naman ng pagluluto, pagkasalang mo ng layer doon sa steamer, ay lulutuin ko lang ito ng 12 minutes mga Mars. 7:29 ko nang naisalang at 7:41 ko naman ito hahanguin. At nakalimutan kong sabihin sa inyo mga Mars na niluto ko pala itong puto sa merong katamtamang apoy lamang. After 12 minutes ay eto na yung naluto na puto pau. At tignan nyo mga Mars, ganito kaganda yung naluto na puto pau. Makinis at maalsa ang puto. Kung gusto nyo ng mas masarap na puto, lalo na kapag pangkain lang, ay pwede nyo dagdagan yung pinaka-toppings na palaman at yung toppings sa ibabaw na keso at yung itlog na maalat. At dito naman ay papakita ko rin sa inyo kung paano ko gawin yung aking puto cheese. Yung sukat ng molder ko sa aking 5 piso na puto cheese ay large size na molder. At yung toppings ko dito ay yung keso lang. Pwede rin kayong mag-toppings ng itlog na maalat. Depende po sa inyo yun. Kung paano ko niluto yung puto pau, ay ganun din po yung proseso ko ng pagluluto sa aking puto cheese na paninda sa aming tindahan. After ng 12 minutes, ay eto na yung naluto na puto cheese. Yung ginawa nating 1 kilo na harina sa paggawa ng puto, ay nakagawa lang po yun ng 50 pieces ng puto pau. At gumawa ulit po ako ng mixture ng puto, kaya nakagawa ulit ako dito ng puto cheese. Sa dami nang nag-request sa paggawa ng aking panindang puto pau, ay nagawa ko rin mga Mars. Kaya kung ito ay nakatulong at nakadagdag sa kaalaman ninyo, ay pwede nyo pong i-share at i-follow yung aking page. At yun lang mga Mars, maraming salamat sa panonood and God bless!